Hay nako, mga sangkaiba sana yung content natin ngayon pero dahil nga po sa medyo emergency lamang ito na gusto nating alamin kung ano nga ba ang kaganapan dahil nga po matindi daw itong bagyo ngayon. Itong si Super Typhoon Karding. Super Typhoon na po itong mga sangkay at medyo nakaka-alarma po. Dahil may mga nakikita po akong video na talagang katakot-takot po yung pananalasa. So, dediretso na po tayo mga sangkay. Umpisahan na po natin ito. So, ito po yung ganap ngayon. Okay? Kung medyo late kang nanood nito, ngayon lamang po kasi itong in-upload. So, ito po yung kaganapan mga sangkay sa napakalaking bagyo na ito. Ayan, makikita po natin ang Pilipinas. Ayan po. At ito po mismo ang bagyo. Ganito po siya, ganito po ang hugis o itsura po niya. Ayan, sa kuhang ito ng earthnalschool.net ng 4 p.m. ngayong araw, makikita ang patuloy na paglapit ng Super Typhoon Karding sa kalupaan. Ang pangalan po nito Karding sa Pilipinas. Okay? Yun po yung ganap ngayon. At ang sentro nito mga sangkay ay sa Pulilo. Pulilio ba o Pulilo Island? Okay? So, maging nga po ang tawag dito, ang mga balita ngayon, halos puro na lamang po ang nakikita ko mga patungkol sa bagyo na ito, na patuloy pong lumalapit mga sangkay. May mga lugar po ngayon na nag-evacuate na. Gaya po nito, NDRRMC, 336 people in Central Cagayan Valley and Central Luzon evacuated due to Karding. Mga sangkay, hindi po kumpletong impormasyon yung mailalabas po natin ngayon, pero isa lamang po ang masabi ko, mag-iingat po ang lahat dahil napakatindi daw po netong bagyo. Ayan, a total of 336 individuals daw po or 97 families ay preemptively evacuated in Cagayan Valley and Central Luzon due to Super Typhoon Karding. So malaki po itong bagyo na to ha. Kaya wag pong magpapabaya kung sa tingin nyo matindi ang magiging tama sa inyo at delikado ang buhay ng inyong pamilya. Lumikas na po kayo. Mga sangkay. So, eto, babalikan po natin ito mamaya, itong paalala ng ating presidente. Ito po yung kuha po sa Pulilio. Ayan, Pulilio pala. Pulilio Island, Quezon. 1 oras daw po. Tumama na si Super Typhoon. Ay, matindi po. Tumama na nga po mga sangkay. So, ngayong hapon lamang po ito. Ito, panoorin po natin ang matinding hagupit. Ayan po. Ganyan katindi po. Yang napapanood nyo mga sangkay, ito po yung sentro ng bagyong ito. Ayan sa Pulilio po yan. Kung saan signal number 5 po ata sila ngayon. Ganun po kalupit. Naalala ko tuloy yung Yolanda. Katakot. So, ganun po katindi yung nangyayari ngayon sa Pulilio. And titingnan po natin ngayon kung may latest update patungkol po sa lugar na ito dahil naku po, kung sa Metro Manila nga matindi na po ang pag-ulan, how much more sa kanilang lugar, sila po ang may matinding tama. Ito naman, kani-kanina din po ito sa Pulilio Island. Ilang oras daw po bago mag-landfall. Yan, nakikita po natin, medyo tahimik pa po pero makulimlim na po ang panahon. Yan, nag-umpisa na pong manalasa pero hindi pa po grabe. Pero papalakas ito ng papalakas mga sangkay. Pero kasi hindi laki. Naku.
So, medyo malakas na po dyan yung hangin mga sangkay. At talagang ano to, delikado kung hindi po mag-iingat ang marami. Ito, nagpaalala na po dito yung yung ilan sa mga kababayan natin sa Baler. Konting paalala lang po. Naalala po ng MTRL po Baler. Ang maliligo po sa ngayon ay hindi po muna pinapayagan. Dahil po sa... Okay, yung pangingisda na po ay at pagpaligo sa lugar na ito ay hindi muna pinapayagan dahil nga po matindi itong bagyo. Parating natin sama ng panahon. Hintayin lang po natin na lumipas yung sama ng panahon. Pwede na po tayo ulit Tingnan nyo naman yung alon, no? maligo. Maraming pong salamat. So, ganyan po ang nagaganap ngayon sa ibang mga lugar. Ay, yung pangingisda. Bawal na? Matik na yun, bawal, nakalagay na. Pangingisda, bawal din po sa Baler po ito mga sangkay. At ito, makikita po natin na sabi po dito na ilikas na ang ilan sa ating mga kababayan sa kanilang mga tahanan sa Aurora at ngayon ay nasa evacuation center sa Dingalan Gymnasium. Okay, yan po, makikita po natin mga sangkay na nailikas na nga po sila. Mas mabuti na rin po ito kasi at least hindi po delikado. Kasi delikado po kung madadali po sila doon mismo sa lugar na dadaanan ng bagyo. Ito naman, nag-uumpisa pa lang. Saan ba to? Walang nakalagay kung saang lugar. Okay, weather, ito yung update na panatili ng Super Typhoon Karding. Ang lakas nito habang lumalapit sa Pulilio Island, Quezon. Pero ang alam ko, mga sangkay, nandun na po ito ngayon. Pulilio Island. Try natin yung hanapin. Pulilio. Ayan yan, Pulilio Island, Bagyong Karding. Alamin po natin dahil, nako, matindi po ito eh. Mukhang ito yung kumakalat na video mga sangkay na matindi po ang tama sa Pulilio. Wala bang latest update dyan? So yan po. Anyway, mga sangkay, ito po yung Pulilio Island. Papakita ko po sa inyo. Ito po mismo, ito. Itong maliit po na isla, nakikita nyo, yan po yun. Ayan, mga sangkay, tingnan nyo mabuti. Ito po yung mapa ng Pilipinas. Andito po yung Pulilio Island. Ayan, makikita nyo itong napakaliit lamang po na isla. Yan po, doon may napakalakas ngayon. Pinakamalakas sila. Na sila po talaga ang sumalo. Unang dinaanan, mga sangkay, ng bagyong ito. Kaya nga po, ang hagupitatan nito dito sa Luzon. So, mag-iingat po ang lahat, no? Naku po, mag-iingat po talaga. Delikado. Ito po yun. Ito po yung sa Pulilio Island, no? So, hindi po natin alam ngayon kung anong ganap dahil nga po siguro brown out na rin po ngayon doon at maghihintay na lang tayo ng bagong update. I hope na okay lamang po sila doon. So, sa video na ito, makikita po natin, mapapansin natin na hindi na po niya nakuna na maayos at napatay na nga po ng mas maaga pa yung pagkuha ng video dahil nga po sa sobrang lakas ng bagyo na ito. Kaya pala kanina nagulat ako super typhoon na pala itong bagyo. Hindi na po niya natapos ang pagkuha ng video, no? Napakadelikado rin po talaga. Ito, panoorin po natin. Kapuso, patuloy ang paglapit ng Super Typhoon Karding sa kalupaan.
Huli itong namataan 76 kilometers east of Polillo Island. Yan, Polillo Island, mga sangkay. Sa track ng Pag-asa, posible itong mag-landfall ngayong hapon o mamayang gabi. Talagang sa Luzon ang tatahakin nito. Guys, ha? Ayan, nakikita nyo naman, sa Luzon po ang tatahakin, kaya mag-iingat po ang marami. Sa northern portion ng Quezon o southern portion ng Aurora. Nakataas ng signal number 5 sa Polillo Islands. Ayan, oh. Yan po yung mga lugar na signal number 5 po ang itinaas na. Extreme northern portion of Quezon, extreme southern portion of Aurora, extreme portion of Bulacan, at extreme southeastern portion of Nueva Ecija. Signal number 4 naman sa northern portion ng Metro Ito, signal number 4, mga sangkay. Manila, pati ang ilang Uy, signal number 4 dito sa Metro Manila, okay? bahagi ng central at southern Luzon. Nakataas din ang signal number 1 hanggang 3 sa iba pang parte ng Luzon na magiging sakop ng sirkulasyon ng So, halos buong Luzon po ito, mga sangkay, natatahakin. bagyo. Bukod sa malakas na bugso ng hangin, maging I am ready rin sa matitinding pag-ulan dala ng pinagsamang epekto ng karding at habagat. Ay, nako, matindi po. Ewan ko, naririnig nyo, ang lakas po ng ulan sa labas. So, may paalala po ang ating presidente na si PBBM. Ayan po, nakantabay at nakikipag-ugnayan na daw po sila na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagresponde sa bagyong karding. Gaya ng nasimulan nating sistema, ang bulto ng paghahanda ay nagaganap bago pa man ang anumang sakuna. So, well prepared po ang ating pamahalaan. So, ito na po ang impormasyon na mahalaga para po sa paghahanda. Ayan, may maging handa sa Super Typhoon Karding. Nakalagay po dito, number 1, maganda ng emergency kit. Okay? Number 2, alamin ang numero ng inyong barangay or LGU at iba pang emergency hotlines. Number 3, takpan ang mga outlet ng kuryente. Okay, tandaan nyo mabuti ha. Number 4, maganda ng pagkain at tuyong damit. Number 5, i-charge ang mga cellphone. Okay, nako, kailangan ko ata magdala ng charger Kasi lalabas din po ako ngayon eh. Maganda ng flashlight at kandila. Okay, please, lalong-lalo na po sa mga signal number 4 and signal number 5. Patayin ang fuse o breaker. Okay. Number 8, itago ang mga mahalagang dokumento. Oy, importante ito. Number 9, mag-monitor ng balita. Gaya na ito, nakiki-update kayo. Pero hindi lamang po dito, maghanap po kayo ng mga kagaya ng SMNI na nag-update, PTV, Eagle News, at UNTV. At number 10, mga sangkay, maghugas maigi ng katawan kapag nalubog sa tubig baha. So, ganun po, mga sangkay. Ang ating pamahalaan naman ay nakaredy na po. Ito nga po ang kanilang update tungkol dyan. Ito ang ating secretary ng ang tawag dito, DSWD, na si Erwin Tulfo ay nakikipagpulong na po. At ito, na-ready na, mga sangkay. Ready na po. Hindi po tipong nagre-ready pa lang ang pamahalaan, kundi well-ready na. Ayan, naka-ready na po ang kanilang ihahatid after po nitong pananagalasa. Pero ang mga nagbabantay po ngayon, ang mga rescuer ay tuloy-tuloy. Kaya sa mga nagre-rescue dyan, mag-iingat po kayo. Dalangin po namin na maging ligtas kayo at ang inyong mga i-rescue. So ayan mga sangkay, mag-iingat po ang lahat dahil delikado ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.